Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa tahanan ni Sister Cheryl at saka si Sister Joy, yung kanyang anak, dalaga na kararating lang. Ang trabaho po ay yung panggabing trabaho sa BPO. Kaya mahirap po yung panggabi, ano? Pero dahil sa kahirapan ng buhay, basta kung kaya mo naman, why not? Yun lang, konting tiis lang yun. Ako ang payo ko dyan, pagka panggabi ka, kumain ka ng masarap na pagkain, uminom ka ng vitamin. Yan. Para panlaban. Iba po kasi yung gabi eh. Alam niyo, nilikha ng Diyos ang araw at gabi. Ang gabi, nilikha para ang tao magpahinga. Nung araw, para mag-generate ka ng panibagong lakas mo para kinabukasan. Pero ngayon, sa panahon natin ngayon, dahil maunlad na po ang mga bansa, kailangan meron nagtatrabaho sa gabi, may nagtatrabaho sa araw. Ang tawag nga po dyan ay grade, ukay. Yan, sa English. Okay, ang ating pong ginagamit na Bible, poimen, ang Biblia ng mga pastor. Ito po. Yan. Ang ating paksa rito, ang ating tatalakayin po sa Biblia, ay walang iba kundi yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo mismo sa kanyang epistola sa chapter 8. Ayan po, chapter 8 ng Marcos. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Sa 34. Marcos 8:34. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga halagad. Pasilin niyo po ang pinalapit ni Jesus mga tao, yung tao na yon hindi sila halagad. At yung kanyang halagad. Yan. Dalawang klase po, isang mga halagad at hindi pa halagad. Pinalapit ni Jesus ang mga tao. Ibig sabihin, maraming tao ito. Mga tao at ang kanyang mga halagad. At sinabi sa kanila, sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay dapat itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, sumunod sa akin. Yan. Pasinin niyo ito. Sumunod sa akin. Ikaw kaibigan, nanonood ng Biblia, ng video ito. Tagasunod ka na ba ni Jesus? Kung hindi pa, panahon na para sumunod tayo sa Kanya. Bakit? Ulitin natin Yung sinabi niyang sumunod sa akin, ay mga tao ang Kanya sinasabihan. Dalawang klaseng tao, alagad at mga hindi alagad. May kadugtong to sa 35. Sino mang nagnanais na magligtas ng kanyang sarili ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Ang tinutukoy pala ni Jesus, kaya sabi niya, sumunod kayo sa akin. Kasi nga po, ang pinag-uusapan ng ating mga buhay. Ano sabi niya? Yung susunod sa akin, sila ang magkakamit ng buhay. Ang ibig sabihin ni Jesus dito ay buhay pangmatagalan. Alam niyo yung buhay dito sa lupa, pangsamantala lang po yan. Pero yung sinasabi ng ating Panginoong Yesus na buhay ay pangmatagalan, pang-eternal. Yung buhay sa piling ng Diyos sa langit. Yun po ang gustong mangyari ng ating Panginoong Yesus na tayong mga tao, para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, ay sumunod tayo sa Kanya. Kasi po, ang pagsunod sa Kanya, yun po ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Pero kung ayaw mo sumunod kay Jesus, ito po nga yung pinapaksa niya.
Anong nakalagay? Ulitin nga natin, napakaganda. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sino mang nagnanais sumunod sa akin? Nagnanais. Anong sabi niya? Sumunod sa akin. Dapat itakwil ang kanyang sarili. Ibig sabihin po rito, ganito. Anong gusto mo? Diyos o kayamanan ng mundo? Ganun lang ang tanong nito. Sunod natin basahin yan. Sa 36, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao na makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapahamak naman ang kanyang sarili. 37, ano ba ang may babayad ng isang tao para mabawi ang kanyang buhay? Ang issue rito, kayamanan. Kaya mamili ka, kaibigan. Anong gusto mo? Kay Jesus o sa kayamanan? Yung iba po, yung mayaman ang sasabihin ng mayaman, at saka na lang yan. Naalala ko po yung isang talata sa Biblia, yung pinakamayaman na binata. Nagtanong siya kay Jesus Panginoon, ano ba ang kulang? Sabi ni Jesus, sinabi niya yung mga batas pagtungkol sa paglilingkod sa Diyos. Ang sagot ng binatang mayaman, nagawa ko na pong lahat yan. So, ibig sabihin, religyoso itong mayaman na ito. Anong sabi ni Jesus? Ganun ba? O sige, ganitong gawin mo. Ipamigay mo ang iyong mga kayamanan sa mga mahihirap at bumalik ka at sumunod sa akin. At iniwan siya ng napakayamang binata. Alam niyo po, sa buhay natin ito, hindi ko sinabihin naman na magpayaman kayo o gusto nyong yumaman, lalo na kung mahirap kayo. Pag mahirap ka, wala ka nang hinahangad kundi ang yumaman Pero mas maganda, ang Diyos ang magpayaman sa iyo. Hindi ikaw ang maghahanap ng iyong kayamanan. Bakit? Simple lang. Ang gusto ng Panginoon, ganito. Ayon kay Santiago, basahin po natin Santiago 2:5. Ito. Mga kapatid kong minamahal, makinig kayong mabuti. Hindi ba pinili ng Diyos ang mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya? Ang gusto ng Diyos, maging mayaman po tayo sa Kanyang pananampalataya, sa Kanya. At kapag mayaman ka na sa pananampalataya sa Kanya, anong sabi niya? May tatanggapin kang kaharian. Ito po yung sa langit. Anong gusto po natin? Kayamanan na nakikita natin? O yung kayamanan na bigay ng Panginoon Diyos? Ako, kayamanan bigay ng Diyos. Ano yon? Kaharian sa langit. Amen. Yun po ang mahalaga. Yung kayamanan sa langit. Kaya nga sabi ni Jesus, hindi ka makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Ang tinutukoy niya, ang Panginoon Diyos at yung isa, yung kayamanan. Yung kayamanan, Panginoon din po pala yan. Ibig sabihin, kapag ikaw ay ginagamit ng kayamanan, ang Panginoon mo ang kayamanan. You cannot serve two master, sabi ni Jesus. Mamili ka. Kayamanan na lumilipas, nawawala. O yung kayamanan ng pananampalataya sa Diyos, kaibigan. Tandaan po natin, mamamatay po tayo, wala tayong madadala. Kahit gaano pa karami ang iyong kayamanan, sindami man ba ng bundok yan, hindi mo pa rin madadala yan. Nung araw po, meron ko nababasa sa mga dyaryo. Nang mamatay po ang kanilang magulang, natural lang magmamana mga anak. Meron palang last will and testament yung magulang. Nung binasa ng abogado yung last will and testament ng kanilang tatay na namatay,
Hindi parte-parte, hindi pantay-pantay ang parte. Lamang yung isa. Yung isa hindi naman. Anong ginawa? Pinatay yung kapatid niya. Nang dahil sa kayamanan. Ito lang napanood niyo po yung buhay ni Ramon Revilla? Yung matanda, yung taga Cavite, yung artista. Sa kasaysayan ng artista, siya po ang pinakamaraming anak. Akala ko nung araw, maraming anak si Dolphy. Hindi pala. Si Ramon Revilla po pala, senior, ang maraming anak. Kaya bago siya namatay, nag-iwa siya ng DNA test sa NBI. Para kung sino man magkiklaim na ako anak ni Ramon Revilla, yon, para malaman nila kung totoong siya nga anak. Kaya nag-iwa siya ng DNA test sa NBI. Alam niyo po ba yung anak niya? Nagpatayan. Ang isa po niyang anak, pinatay yung kanyang kapatid. Bakit? Kapangyarihan at pera. Nabalita po yun. Kaya ako na ikukwento sa inyo. Isipin niyo po yan. Tandaan niyo yan, kaibigan. Meron pa. Yung asawa niya, pina-insure niyang ilang milyon. Insurance. After that, pinatay yung asawa niya para makuha yung milyon na insurance na kanyang, kasi siyang claimant, yung asawa. Ganyan po ang tao. Nagnanais siyang yumaman sa parahan niya. Yan po ang paksa natin ng pagyaman. Sabi ko nga po, hindi masama ang pagyaman kung ang magpapayaman sa atin ay ang Panginoon Diyos. Amen. Meron pa akong babasahin. Si Santiago naman, Apostol Santiago. Anong sabi niya po sa unang Timoteo chapter 6? Sabi niya, 6:7, wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan. Ibig sabihin, dito po sa mundo natin. At wala rin tayong madadalang anuman pag-alis dito. Ang tao po dito sa lupa, pansamantala lamang. Pag pinanganak ka ng magulang mo, darating ang araw, mamamatay ka. Yan ang ibig sabihin ni Pablo. Dumating tayo rito, wala tayong dala. Hindi po ba pag pinapanganak yung bata, walang saplot? Di po ba wala siyang dala? Pag namatay siya, may madadala ba? Wala rin po. Yung iba naman, nakikita ko sa mga lamayan sa patay, may nilalagay rin sandaan sa kamay ng patay. Pero hindi niya dadalhin yon kasi hindi naman niya magagamit na yun eh. Pag ililibing po yan, kukunin yung pera. Ang tawag dyan, pampaswerte daw na sugal. Kita niyo, pampaswerte sa sugal pa. Ewan ko gaano ka totoo. Sister Cheryl, totoo ba yan, Sister Cheryl? Na yung perang sa kamay ng patay? Ewan ko. Kasi, nung namatay si Papa, naglalagay siya, pero huwag maglalagay dyan oy. Kahirapan niya pa yung matanda, nilalagay niya pa, nilalagyan niya pa. Yung iba, yan nilalagay para Pampaswerte. kapaswerte daw. Sa sugal. Ha? Sa sugal. Hindi mas masugol Papa ko. Kasi yung namatay Papa ko, ang kamay niya, kambuka. Ibig sabihin, pasok ang pera. Totoo yan kasi daming ang mga nabigay sa vitamin. Wala nga nagbigay ng 1,000, 2,000. Mga kamag-anak, mga kapatid niya mismo sa Davao, sa side ng mga Aranita. Kasi Aranita ang Papa ko. Mayaman ng mga Aranita. Sa side ng mother niya, siyam sila. Puro Aranita. Kaya nung namatay siya, daming mga Tagalog na bumunta sa bahay. Dito? Sa bulak mo yan. Sa Papa. O yan, nasabi niya po kahit siya, hindi niya rin alam kung para saan yung pera na yun. Pero sinasabi ng karamihan, pampaswerte nga. Sabi nila, pero sabi naman, sa akin naman, ang tao, sa swerte ka. So, napakagandang paliwanag niya, no? Kung ano daw ibibigay ng Panginoon, yon. Tama rin naman yun. Yun ang, Wala. Bigyan mo yun. Gumalaw ka para mabuhay ka. Yun ang sinasabi ko. Ayan nyo ang Diyos ang magpayaman sa inyo. Totoo yan.
anong kailangan pagyaman sa pananampalataya? Alam niyo, pag mayaman ka sa pananampalataya sa Diyos, hindi ka naman niya pababayaan eh. Magaan ang buhay. O yan, sabi ni Sir Sherin, magahan. Totoo yun, magahan talaga ang buhay. Maniwala ko hindi, natake ako. O wala, hindi na akong trabaho kasi natake, mapapagod. Kasama ka pa magdala ng tagabit-bit ko. Oo. Bagong atake. Kahit ano, dumating talaga lumabas sa mata niya yung araw-araw. Binigay talaga ng Panginoon. Amen. Ang ganda po ng patutuan ni Sister Serena. Binibigay ng Diyos yung kanyang pangangailangan na araw. Kahit hindi mo Kahit nasa ganitong kalagayan siya. No? Actually, stroke na rin po siya. Pero may stroke lang. Ng 5 taon na yata. Ilan 5 taon ba, Sister Serena? may gitna. O may 5 taon. Pero ito, nakakalakad-lakad, nakakapagtinda pa siya. Kaya biyaya ng Panginoon Diyos. Nakapagsayaw-sayaw pa. Nakakapagsayaw ka. Mukhang gusto niya akong sayaw. Hindi, Joke lang. kasi ako. Ayun. No. Maganda namang exercise po yung sayaw. Kasi yung sayaw, gumagalaw ang buong katawan mo. Ang katawan mo. Yan. O sige, sabi ni Pablo, kaya sabi ko, pag naglilingkod kayo sa Diyos, hindi kanyo pababayahan. Ito po ang sa katibayan, ha? Pilipos 4:19. At buhat siya hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. O, ano daw ang kayamanan ng Diyos? Hindi nauubos. O, ibibigay niya ang lahat, lahat ng kailangan mo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. O, kapag, yun nga po sabi ko sa inyo, pag mayaman ka sa pananampalataya sa Diyos, ang sabi ng Biblia, lahat ibibigay. Yes, si Sister Sherin, kukwento niya. Lahat, sabi niya. O hindi ba napakagandang pakinggan niya? Yan ang kabutihan ng Diyos. Kasi nung namatay si Papa, nasa hospital kami na. Hindi ako nagsasahimik ko. Sabi ng mama ko, ba't ba umiyak ka? Yaman si Papa talaga. Gusto na ba? Pinukuhan na ba yun? Hindi ako sumagot. Kasi kaya umiyak ako kasi naisip ko, mabayaran sa hospital. Sabi ko, hindi ako nagsalita. Oo. Bakit ka ba nahimik? Hindi ako nagsalita. Asal magot siya. Kaya ito na mag-isip. Yung bayaran ng hospital Papa mo, bayad na yan. Kasi bago matay si Papa, may pira na para dyan. Ayun, ganda. May pira, mayroon na iniwan ng pera. Para dyan, bago kami matay, mayroon na lahat. Kaya wala kayo intindihan. Lahat, anong paman. Totoo yun. Kaya, isip ko nagtahimik. Hindi ako nagsalita. Si hospital, bayaran. 60,000, kabao ko na. Yung pala na, binayaran na niya pala. Bago sa matay, bayaran na lahat. Kumbaga sa sundalo, yung magulang mo, Sister Sherin, ayan na, laging handa. Saka lahat kami. Nakahanda na. Buhay pa kami. Ibigay na kami para sa amin. Binigay na para sa amin lahat. Yung parte niya. Yeah, praise the Lord. Lahat kami. 1,500 kilometers sa amin. Yung ginawa mo naman sa parte mong lupa, Ano, sa buhay. nasaan ngayon yun? Pag nagkasakit ako, baba, kailangan ko sumuhol at pera. Ay, kukuha na ko ng pera. Parang deposito mo lang sa bangko yun, ha? Pang araw-araw. So, napakaganda po yung patutuo ni si Cheryl, ano? Ay, napakaganda yung patutuo niya. Isipin niyo po, lumaki po siya sa buhay maginawa. Kaya kung sinabing buhay maginawa, ayos sa kwento niya. Ito pag ang tao po na hospital hanggang mamatay, ang hirap po pag wala kang pera. Pero yung papa niya pala, nung namatay, sabi ng mama niya, huwag ka nang mag-alala, bayad na. Yung pala, yung utak, ganito po yung utak ng papa niya, naka-advance na. Advance na. Kumbaga parang ganito, darating ang araw, magkakasakit ako, kailangan ito para sa sakit ko. Parang ganun po ba, nakaatado. Para hindi na niya iiwanan ng problema ang kanyang iiwanan na mga anak. Yun ang ibig ko sabihin. Matalino. Ano yan? Ang tawag doon, matalino. Marunong umawak ng pera. Pero pag ikaw ang hinawakan ng pera, kaibigan, ay ewan ko. Eto, hindi naman sa paninira natin.
Ako nanonood ako ng balita. Lalo na ngayon, senior na ako. Wala na akong ginagawa kundi manood na lang ng balita. Bakit? Yan nga. Senior na. Napapanood ko po kung paano nila kinukurap yung pera ng bayan. Isipin nyo po. Ito lang Ito napanood natin yan. 125 million. Ano yan? Bala nga po natin. Pag-upo ni PBBM, VP Sara sa posisyon. Pinigyan si Sara ng 125 million ni PBBM. Nilustay lang po 11 days ayon sa COA. At nang tinanong sa dinala, wala. Walang may paliwanag. At ang masakit pa, ito, sinulatan ng COA na huwag silang magbigay ng mga sulat ay sa Quad Committee ng Kongreso. Ayun, yung mga nakapirma, hindi nila nakayanan yung tanong ng mga Quad Committee, nagkanda sakit sila. Kawawa, naawa po ako sa kanila. Yung isa, attorney pa. Anong kinantungan? Na hospital. Then yung sumunod, si Acosta. Parang babae ito. Anong nangyari? Na hospital. Bakit? Sabi nga po ng mga tao, ayaw nyo kasi magsabi ng totoo. Yung Quad Committee, ginawa po pala yan upang mabusisi yung mga pera. Ngayon, hindi nila, ayaw nilang, ewan ko bakit gano'n. Pero narinig ko gabi sa TV. Kinuha pala niya, no? Ang pera, kinuha daw, sabi ni Sarah. Kinuha lahat ni Aranita. Yun ang sabi. Naniwanag niya kagabi sa TV. Oo. Ngayon, Kaya galit siya. hindi na natin kung alam kung saan senaryo kasi, bakit hindi siya kagad nagsalita ng, okay, by the way, iwan na natin, politika yan eh. Tama. Pero dyan natin na makikita kung paano yung pera ng taong bayan binawaldas lang sa wala. Totoo yan. Okay? Paksa. Balik tayo. Ang sabi ni Jesus, ano man ang mapapala mo sa lupa kung ang kapalit naman ay kapahamakan ng iyong buhay. Sa King James Version ng Biblia, ang nakalagay doon, mapapahamak ang iyong kaluluwa. Ibig sabihin, yung tao binubuo ng dalawang kalagayan, physical at kaluluwa. Pag namatay tayo, nandun tayo sa libingan, sa simenteryo. Yung ating kaluluwa, aakyat po sa langit kung saan nanggaling yan, at doon magbibigay sulit sa Diyos yung kaluluwa. Kaya sabi ni Jesus, yung gustong sumunod sa akin, iwan ang kanyang sarili. Itakwil ang kanyang sarili. Parang ganito. Kaya tinanong ko na kanina, saan ka papanig kaibigan? Kayamanan o kay Jesus? Sabi ni Jesus, you cannot serve two master. Kaya sabi ko po, huwag tayong magpagamit na sa pera. Ang pera dapat ginagamit natin mga tao. Kaya nga sabi nila, buti pa ang pera may tao, ang tao walang pera. Nung araw po, wala kang makikitang Bible verse sa pera. Wala. Pera ng Pilipino. Pero sa Amerika, bakit mahunlad yan? Mayroong Bible verse, yung dollar. Ala kong dollar eh. Basahin nyo po. Tignan nyo sa harap likod. Ano nakalagay doon? We trust in God. Kaya, kita nyo ng Amerika, napakahunlad. Kasi, saan sila nagtitiwala? Sa Diyos. Sa Pilipinas, wala nakasulat. Pero nang naupo si Pinoy, meron na po ngayon. Sister, meron kang perang papel. Tingnan mo. Meron nang nakalagay yan. Yung Bible verse sa pera natin Pilipino. Siguro nakita nila
yung pera ng Amerika, kaya mahulad ang Amerika dahil doon. Na, salamat sa Diyos. Okay. Kaya sa buhay natin ito, anong mahalaga? Sabi po ni Santiago, ang importante, mayaman tayo sa pananampalataya. Yang kayamanan po, mawawala. Nasabi ko na, nang mamatay ang tatay, nag-away-away ang mga tagapagmana. Bakit? Hindi pantay-pantay ang pana. Yung asawa, pina-insured ng ilang milyon. Pagkatapos, ng areglado na yung dokumento, pinatay niya ang asawa niya para makuha yung insurance ng milyon-milyon. Dahil lang po sa pera yan. Kaya sabi ni Jesus, sabi ni Pablo, okay, tingnan natin. Balikan na natin si Pablo na naman. Pera pa rin. So, hindi tayo maalis sa pera kasi po, ito yung napapanahon sa bansang Pilipinas. Kung paano ang pera pinag-uusapan. Sabi ni Pablo, chapter 6 po, tingnan natin yung sinabi niya. Ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sila sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. O kita nyo? Pag-aangat pa lang yan ng kayamanan. Siyempre, sabi ng iba, lumaki na nga kaming mahirap eh. Kaya lahat gagawin para yumaman. Benta rito na siyabo, benta doon na siyabo. Dito po, mayroong mga nagbibenta siyabo dito. Hindi dito sa bahay niya. Baka magalit sila sa... Okay. Ganito. Okay. Kaya gano'n nangyari. Yang pera, magabutan lang kayo, may pera na. Diba? Kaya sabi nila, easy money. Pero kung magdadala naman sa iyo sa kapamakan, yan ang sabi ni Pablo. Nagnanasang yumaman na nahulog sa tukso sa kapahamakan. Anong nangyari? Buti hindi sila. Pero dyan merong tokang. Anong araw? Kaya ako po kasi, kaya alam ko po yan, gala ako dito sa Tondo. Dahil more than 20 years na po ako nagsishare ng salita ng Diyos. Sa isang pagkakataon sa isang lugar, naghahabulan, pulis at mga kriminal. Habang nandun ako. Hindi ko nasasabihin ko sa inyo. Pero nung nagpupunta ako sa lugar na yon, ang timano, meron pong isang pulis, retiradong pulis, na bilalahan ako. Sabi niya, kung nagpupunta ka dyan, mag-ingat ka. Sabi ko, ba't ako mag-ingat? Wala naman akong ginagawa. Ang dala ko lang, salita ng Diyos. Ang dala ko, Biblia eh. Sabi ko, magagalit ka sa akin, may dala ko ng Biblia. Yung pala lugar na yon, maraming ganyan. Kaya pala, binalahan ako ng kaibigan kong pulis na retirado. Kasi, na-assign ako dyan. Kaya alam ko yan. Yan. Totoo yun. Nakikita ko nga po yan. Pero hindi naman ako takot kasi ang dala ko salita ng Diyos. Kung papatayin nila ako, okay lang. Mamamatay naman talaga tayo. Mas maganda, mamamatay ka, naglilingkod ka sa Diyos. Kesa mamatay ka, naglilingkod ka kay Satanas. Saan nyo gusto kaibigan, nanonood ng video nito? Maglingkod kayo sa Diyos o maglingkod kayo kay Satanas? Kapag ayaw mo maglingkod sa Diyos, sigurado naglilingkod ka kay Satanas kahit tayo mo kay Satanas. Bakit? Dalawang kapangyarihan lang umiiral dito eh. Kapangyarihan ng Diyos at kapangyarihan ni Satanas. Kanya lang, talo si Satanas. Hintahin. Bakit? Ilalagay siya sa apoy ng impyerno. Mateo 25:41.
Nilikha ang impyerno para sa mga kanino? Anghel na nagrebelde sa langit sa Diyos. Pero kung ayaw mo maglingkod sa Diyos, hindi ka rin panghihinayangan ng Diyos na ilagay ka doon sa impyerno kasama si Satanas. Basahin ko po. Dito po sa Mateo 25, anong sabi ng Panginoong Yesu-Kristo? Ang Panginoong Yesus po nagsasalita rito. Kaya ang Panginoong Yesus ang magdadala sa iyo sa langit. Ang Panginoong Yesus ang magdadala sa iyo sa impyerno. Basahin ko po Sa Mateo 25, ito na po yung untitled, ang paghuhukom, Judgment Day. Sabi niya, sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, referring to Jesus, title po yan, kasama ang lahat ng anghel. Anghel, sa langit yun. Lahat ng anghel sa langit, kasama niya. Upo siya sa kanyang trono. May trono ng kalwalatian. 32, titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbukod-bukurin tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. 33, ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kasi ninyo kanan, tupa, kaliwa, kambing. Kaya sasabihin ng hari na nasa kanan niya yung tupa, ali kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likahin ng daigdig. Ito yung sinasabi ni Santiago. Yung kaharian, mamanain mo. Santiago 2:5. So, saan sila pupunta yung tupa? Sa langit. Yung kambing. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, yung kambing, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampo. Yun. Ang impyerno, nilikha ng Diyos para kay Satanas at sa mga hangil na nagrebelde. Revelation chapter 12, verse 1 hanggang 12. Mahaba yun, Kung may Biblia kayo, sundin nyo na lang, basahin nyo. Nakalagay doon. 1/3 ng anghel nagrebelde sa Diyos, pinabulusok sila ng Diyos dito kasama ni Satanas. Yung 1/3 na yon, sila yung nasa lupa, nandadaya sa mga tao. Unang 1:5-19, ang buong daigdig nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Saan sila dadalhin? Impyerno kasama ni Satanas at yung mga anghel na nagrebelde sa Diyos. Wala na palitan yan. Pag nasa impyerno ka na, hindi ka na makakalipat. Kahit anong hangarin mo pa. Kaibigan, final na po yun. Final na. Kumbaga sa batas dito sa lupa, pag sinabi ng Supreme Court, valido po yun. Wala ka ng pag-asa kumapila. Bakit? Ang Supreme Court, siya po ang naghahayos ng batas. Kung natalo ka man sa ibang court, pagdating sa Supreme Court, pag nakita nila, panalo ka, panalo ka. Ganon po dito sa lupa. Especially sa Pilipinas. Ang Supreme Court po ang nagdi-define ng batas. Kaya nga sabi nila, ang chance ako sa Supreme Court na ganyan ang tao. Kaya tayo, wala Supreme Court. Ang Supreme Court, langit. Sino ang judge? Ang Diyos. Doon hindi mo masusuhulan ang Diyos doon. Bakit? Yung korte, kaya mo suhulan dito. Pero yung sa langit, hindi mo kaya suhulan. Bakit? Saka kukuha ng pera. Wala. Kaya tandaan niyo po, mas maganda maglingkod tayo sa Diyos. At sabi ni Pablo, pag naglilingkod ka sa Diyos, lahat ng iyong kailangan,
ibibigay ng Panginoon. Amen. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na itinuro mo sa amin na kami po mga tao na dumating kami sa mundo namin na wala po kaming dala at aalis din kami walang dala. Pero kung may pananampalataya po kami, Panginoon Diyos, sa iyo, yun po ang aming madadala. Lucas 18:8. Sabi ni Jesus, mapalad ang may pananampalataya kahit hindi nila ako nakita. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na itinuro mo sa amin. Maraming salamat po. Ito lang ang kaibigan. Like. Mag-comment kayo kung gusto nyo mag-comment. Huwag nyo lang akong pagsasalita ng hindi maganda. Kasi hindi ko naman kayo niloloko. Nagbabasa lang tayo ng Biblia. Kung meron po kayong Biblia, lahat na sinabi po sa Biblia, sundan ninyo ako. Opo. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us po. Kayo mga nasiran, mag-share din po kayo sa iba. Huwag niyo po kalimutan, mag-subscribe po kayo. Hindi po utos yun. Request. Iba yung utos, iba yung request or pag-iusap. Bye-bye.